At tanungin natin kung kailan yung enrollment. Thank you Yan, po. bali yan ay Maraming salamat po sa nagbigay. Magre-repack. June 1 to 9. Ganito, makinig ka sa akin, Jane. Ate ang tawag mo sa kanya. Ate. Ate, lalabay ng damit ni Jane. Kaya asawa ko. Wala nga, parang pamilya na nga namin to. Kung sa pagtulong ng usapan ko, yan olis sa kalam. Oh, yo! Yung mga kanuli, good morning. At ngayon, nandito tayo kina Jean. At tanungin natin kung kailan yung enrollment doon sa gusto niyang pasukan high school. Nabwa National High School. At nandyan din kasi yung yung umampun sa kanya at nag-aalaga na mag-asawa. Para makilala nyo rin mga kanuli. Ayan. Ayan si Jean. Jean, good morning. Ano ginagawa mo? Magre-repack. Nagre-repack ka rin pala? Tumutulong mga kanuli kasi yung umampun sa kanya ay nagtitinda rin ng ng mga paminta. At ano titinda nila? Grocery. Mga grocery. Grocery. Tapos Ayun lang po. tapos yung paminta. Oh, ayan. At ayan si Dio. Ayan yung anak nung umampun sa kanya. Matiga! Ayan. O, ayan si ate. Ayan po si Ate Helen. Bali, dalawa pala anak nila. Ayun yung panganay. Ito ang bunso. Si Deo at saka si Lance. Ayan. At ang panganay nila si Jean. Si Jane talaga ang panganay namin dito sa bahay. Oh. At di ba taga ka rin? Taga Davao. Oh, taga Davao. Oh. Kailan ang yun sa school? Kailan ang pasok enrollment? Ano po, gusto sabi, pasahan ng mga kailangan sa sa pitsa o hanggang deadline ng way back. June 1 to 9. July 1 to 9. Kumpleto ka man ng mga requirement. Kumpletin po. Tsaka online enrollment naman po by schedule po punta sa NAPWA kung kailan i-schedule yung mga Oo. Wag mong papalampasin yun kasi baka baka mawala yung slot ba. Sayang. Ayan, nung malaman mo na makakapag-aral siya, anong naging... Siyempre natuwa. Inupiran ko nga to dati na, Jane, gusto mo bang mag-aaral? Ayaw niya kasi nahihiya daw siya kasi nakikitira na siya dito sa akin. Tapos paaralin ko pa siya. Kaya ayaw niya. Kaya ngayon na may nagpaaral, siyempre masaya kasi gusto ko naman mapaayos yung buhay mo. Hello vlog! Ayos. At yun sila ate, nagtitinda nga rin ng mga paminta. Ibang lugar din ang kanilang niruruta. Mami, ito pa yung vlog. At ayan, baka pasyalan natin yung kapatid mo. Mamaya. Baka... Ako mismo, inutusan ko na, Jane, punta-puntahan mo yung mga kapatid mo, dalan mo ng pagkain kasi hindi siya mapakali. At Helen, yung mga kapatid ko dun, kawawa naman. Kaya, iniisip niya lagi yung mga kapatid niya. Kahapon, pumunta yun. Kahapon pumunta ka doon? Nakita mo sila? Naligo sa ulan kasi iniisip niya siguro, baka tumutulo yung bahay nila, umuulan. At Helen, pupunta daw muna ako dun sa kapatid ko. Kaya sabi ko, sige, basta mag-ingat ka kasi lapok. O, nung naligo ka, pagpunta mo doon, kumusta mga kapatid mo? naliligo na po sila, tsaka yung Masakit. ano po yung lalaki kong kapatid, inaayos niya po yung bubong para Ano ang bubong nyo doon, yero? hindi po Pawid? Nipa? Nipa? At mabait na bata naman to si Jean. Oo. Anong nagustuhan mo sa kanya? Gusto ko sa kanya kasi tahimik. Tsaka, nakikinig siya sa akin. Sabi ko nga sa kanya, ituturing kitang anak dito, Jen, ha? Ikaw ang panganay namin. Pagagalitan ko yan. Parang anak ko, tinuturuan ko siya kasi gusto ko kahit saan siya tumira, marunong siya. Pagalitan ko yan siya, halimbawa may hindi ako gusto sa kanya. Sabi ko, ganito, makinig ka sa akin, Jane, kasi lahat ng sinasabi ko sa'yo, para sa'yo yan. Halimbawa, kung titira ka sa ibang bahay, hindi ka mahihiya, kagaya niyan. Sabi ko, halimbawa, magigising kami, dapat gising ka na din. Para, kung sa ibang bahay ka titira, hindi ka mahihiyang makikitira. Kasi alam mo na kung anong dapat mong gawin, kagaya ngayon. Maaga pa lang yan si Jane, oh.
Magre-repack na siya kasi kagabi, tinakal ko na yan. O Ate Helen, magre-repack na ako. Sabi ko, sige habang magluluto ako ng pagkain, magre-repack. Masipag siya, tsaka mabait. Mabait talaga si Jean. Mabait si Jean. At nag-aalaga rin sa mga anak mo, nagbabantay. Oo, sabi ko nga, alam mo, wala ka namang gagawin. Dati, ako maglalaban ng mga damit niyan. Kaya lang naisip ko, dapat matuto ka. Sabi ko, magmula ngayon, wala ka namang ginagawa ito sa bahay. Ikaw maglaban ng mga damit mo. Laban mo. Dati kaming mag-asawa, sinasama namin yung mga damit niya, nilalaban namin. Kaya ngayon, sabi ko, para matuto ka, kasi hindi naman habang buhay dito ka sa amin. Pupunta ka sa ibang lugar, maglaba ka. Ngayon, naglalaba yan. Maghuhugas ka ng pinggan, Jean, sabi ko. Tinuturuan ko siyang anak, parang ako ang nanay niya, kaya tinuturuan ko yun dito sa bahay. Maglinis ka ng bahay, Jean, maghugas ka, para matututo ka na. Kasi kailangan niya talaga ng gabay. Minsan nakaupo lang yan. Nakatungok lang siya, hindi ko alam kung ano iniisip niya. Siguro iniisip niya yung mga kapatid niya. Kaya tinuturuan ko talaga siya. Marunong na. Jean, marunong ka na daw. Tsaka may kusa na siya. May kusa siyang gumalaw. Marunong, mabait man talaga siya. Ayun, Jill, pasalamat ka at tinuring kang anak nila ate at ni kuya, no? Bihira yung ganun. Na parang rayna ka dito sa kanila. Oo, alam mo ba yung mama niya nag-chat sa akin nung inuwi yan sa Leyte? Oh. Len, ano ba ginawa mo dito sa anak ko? Kahit anong gawin namin, gusto talagang bumalik dyan sa inyo. Umiiyak daw yan dun sa Leyte. Huh? Na gusto talaga bumalik, gusto ko talaga dun kila Ate Helen. Sige yan, chat. Gusto ko talaga dyan bumalik Ate Helen. Kaya talagang bumalik yan dito. Kaya nga sabi nga niya kahapon, tinuring dito raw sa inyo. Ano yung sabi mo? May sinabi siya sa vlog, nakalimutan ko na. Dito ko na nakita yung Ayan, dito niya raw naranasan yung Dito niya raw naranasan yung pagmamahal ng isang ina. Kasi, alam mo, sabi ko nga sa mga anak ko, si Ate Jean nyo, ituring nyo na ate. Siya ang panganay namin ngayon ni Rodel. Parang anak namin siya panganay kasi dadalawa lang naman to. Puro palalaki. Oo, puro palalaki, wala kaming ba. Tsaka mabait naman talaga si Jean. Mabait, tahimik lang siya. Kaya lang kalugto pag nagkakalukuhan. Pero mabait. Ate ang tawag mo sa kanya. Ate. Ate. Ate ang tawag mo sa kanya. Ate Jean. Ayaw naman itong mga anak ko na aalis sa Ate Jean nila, ayaw. Iiyak, ayaw. Hinahanap nila? Oo, gusto nila. Hinahanap mo sa Ate Jean pag umaalis? Hinahanap mo sa Ate Jean pag umaalis? Opo. Grabe. Minsan kasi yung bawa, minsan yung ibang anak, pag umampon ka, nagsiselos yung iba. Hindi. Yung iba ganun yung iba. Hindi. Mm. Gusto nila sila Ate Jean niya. Gusto nila. Mama, akin na ito. Ang galing, no? Hindi sila nagsiselos. Kasi mabait si Jean sa kanila. Mabait. Oh, Jen, alam mo na, Jen. Pakabait ka talaga. May comment doon. Huwag ka raw mo nang magbo-boyfriend. Yun nga ang sabi ko sa kanya kanina. Ngayon na may pagkakataong may nag-sponsor sa'yo. Ang boyfriend, andyan lang yan. Sabi ko, mag-concentrate ka sa pag-aaral kung gusto mo talagang matulungan yung mga kapatid mo, magtapos ka. Sabi ko yun ang sabi ko. Yung boyfriend mo, dyan lang talaga yan. Hindi yan mawawala. Pero yung pag-aaral mo, lilipas yan at tumatanda ka. Sabi ko sa kanya, i-grab mo yung opportunity na may nagpapaaral sa'yo. Yun ang sabi ko sa kanya. Matutulungan mo yung mga kapatid mo, makapagtapos ka, makapagtrabaho. Saan lang ba yung boyfriend na yan? Ano, gawin mo lang yan silang inspirasyon. No? Inspirasyon. Kaya ni Kuya Vince, gawin mong inspirasyon. O kaya si tatay. Di ba? Takot. Gawin mong inspirasyon para mayroon kang yung maano mo yung pangarap mo. Oo. Di ba? Mabuo mo yung pangarap mo. Oo. Mga kapatid mo lang, isipin mo. Anong oras ka pumunta kahapon dun sa mga kapatid mo? Stress ata yan. Alas 3? Anong oras ka nakauwi? 5. 5? Alas 5 ng hapon? Anong pinaligaw mo nun? Ilog? Wala, sa Hindi, ulan. sa ulan. Sa ulan lang. Naglakad ako papunta doon. Di mo nakita sa papa mo? Nandun, trabaho. Ngayon? Nandun. Sure ka okay kay papa mo na pumunta kami dun? Pinausap ko naman siya kahapon. Sabi niya, kayo daw po bahay. Hindi naman yung magulang niya na dito na sa'yo tumitira.
Yung mama niyan, minsan pumupunta dito yan. Nung nakaraan niya, inabot yun ng 3 days. Oh? Nagstay yun dito. Mm. Wala lang. Wala naman yung mama nun. Mm. Wala. Okay lang naman sa mama. Kasi ayaw man talaga umalis si Chin dito. Yung papa niya, nakikita mo rin. Nakikita dyan, sa pansitan. Wala din. Baka, hindi naman na kasi siya minor eh. 18 na siya. Oo, sabi ko nga, ikaw na ang gagawa ng kapalaran mo, Jen. Kasi hindi ka na bata. Mm. Hanggat dito siya sa bahay namin, Kuya Noli, gagabayan ko siya. Tama. Na mapaayos siya. Huwag lang mapariwara. Kawawa naman kasi. Tama. Alam mo ba yung tumulong sa'yo, yung sponsor mo? Dating palaboy yun. Dating wala rin. Minsan may makain, minsan wala. Natutulog sa lansangan, kung ano-ano. At maganda pa nga kalagayan mo kasi may bahay kang sinisilungan eh. May pagkain anytime, 3 beses sa isang araw. Siya, mas matindi pa kaysa sa'yo. Kumbaga nakarelate siya sa kwento ng buhay mo, kaya andyan siya para bigyan ka ng chance. Malupit. Mm. Oo, naman talaga. Tsaka mas marami pa nang mas kawawa kaysa sa'yo. Kaya dapat talaga magsikap ka talaga. Diba? Mag-aral. Mag-aral kasi yun lang ang magiging stepping stone mo para magiging maayos ang buhay mo. Saka pag nakagraduate ka ng grade 12, kahit paano, may option, Sabi ko may nga, option ka na. Halimbawa wala ka ng sponsor sa college, makagraduate ka ng grade 12, pwede kang mag-tista. Totoo. Oo. Mm. Mag-tista ka, tapos mag-abroad. Mm. Mas matatabangan mo yung mga kapatid mo. Pwede ka talaga mag-testa. Mag-tista. Diba wala siyang sponsor sa college? Mm. Mag-tista lang siya. Mura lang naman testa eh. Oo, magkano lang tista? Kaya na yun. Tista. Tapos mag-abroad ka. Bata pa naman. Bata pa, 18. Marami pang marating tong batang kaya magsipag lang. Pero nakikinig ka naman sa Oo. ay mama mo. Maganda kung ganun. Ayan. Oo. Kasi sabi ko nga, Kuya Noli, hanggat dito ka sa bahay ko dyan, magpasakop ka sa akin. Kasi wala naman akong ituturo sa'yo na mali. Si mister mo, anong ano sa kanya? Wala. Yung asawa ko naman, okay lang din sa kanya. Isipin mo nga, naglalaba nga yan ng damit ni Jen. Ala, pinaglalaba ka pala. Oo, yung asawa ko. Sabi niya kaninong mga short to damit kay Jen, wala lang. Naglalaba yan ng panty ni Jen, naglalaba yan ng damit ni Jen. Yung asawa ko. Wala nga, parang pamilya na nga namin to. Wala naman kasi ibang matuluyan, kaya tsaka malaking tabang sa amin si Jen. Alam mo yung pagsaing lang, paghugas ng pinggan, malaking tulong sa amin yun. Saka pag nagtitinda Oo. kayo sa labas. Dati, nung wala to si Jen, yung mga anak ko, iniiwan ko lang to dito. Gigising ako ng alas 2, magsasaing. Alam na to nila, ito, sa liit nito, pumapasok to mag-isa sa eskwelahan. Mag-isa, kakain, maliligo. Siya lang mag-isa. Yung bunso ko, pag gising yan, pupunta dun sa lola niya, kay mami niya. Sanay sila. Pero mas okay na andito na si Jen, kahit paano pag gising nila, may mas nakakaedad-edad sa kanila. Pero hindi man sila alagain. Marunong na yung mga anak. Magtingin-tingin lang. Oo, yung titingin-tingin lang. May kausap sila dito. Tsaka may ate sila kasi wala silang ate. Kaya mas okay na yung may ate sila, may gurang mas matanda sa kanila. Kaya tingnan mo, ayaw nilang umalis dito si Jen. At ayan Jean, may nagpadala sa'yo ng 1,000 si Tito D. Yan, 1,000. Ayan. Tapos si Kuya Rolando, ayan, nagpadala ng 1,500 sa GCash. Thank you Yan, po. bali yan ay 2,500. At ang sabi ni Tito D, dala mo lang ng pagkain yung kapatid mo. Sige po. Saka na siguro ako pupunta doon, maulan kasi. Ikaw na lang bahala kung anong dadalhin mo pagkain sa kapatid mo. At yung iba, pang allowance mo daw. Maraming salamat po sa nagbigay po sa amin ng pang ano po ng mga kapatid ko. Maraming salamat po. At ayun po mga kanoli, nakilala na natin yung umampun o nag-aalaga or guardian kay Jean. At ayun, narinig natin yung kanyang saluubin kung bakit niya inampun nga si Jean. At ang sabi nga niya ay gusto niyang magabayan. At bukod doon, syempre, mas maganda na nga yung may natutuloy na bahay at nasisilungan, lalo na pag yan, 'di ba? Walang maggagabay sa kanya. So mas maganda na yun mga kanoli.